So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, naalala nyo, itong sinabi ni President Bongbong Marcos nung tumatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas. At ngayon, gusto kong ipaintindi, gusto kong iparinig muli sa inyo na kahit ganito pa rin, yung klase ng sistema, mas lumala pa nga eh. Diba yung pambabatikos na ginagawa? Kung dati, syempre may hidwaan, yung kakampink at mga loyalista noon. Kung dati grabe yung pambabatikos ng mga kakampink noon, abay ngayon, mas grabe pala kung mambatikos ang mga DDS. Pero ito yung sinabi ng ating presidente. Pakinggan ninyo ha. Lahat ng bumabatikos sa atin, hindi naman batikos din, mura na yan. Kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit pa paano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. And I am blessed. Diba? Ganun po kabuti yung presidente. So ngayon, bakit ko siya ulit na i-remind sa inyo? Kasi, tingnan nyo mga minamahala, despite sa sinabi ni Vice President Sara Duterte noong October 20, yan diba? Yan yung kanyang remarks. Although matagal na tong issue na to, kasi noong October pa, pero gusto ko lang i-remind sa inyo na syempre bilang isang anak, diba? Kung hindi mo marespeto yung magulang mo, diba syempre bilang anak masasaktan ka. Okay lang na wag mo akong respetuhin basta yung ama ko, igalang mo. Pero kahit ganun pa din mga minamahal yung ginawang pambababoy ni Vice President Sara Duterte, never nating narinig na nagsalita ng hindi maganda itong si PBBM sa kanyang mga kalaban. At nakatulong pa nga si President Bongbong Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. So, ito yung sinabi noon ni VP Sara. Diba? Sara Duterte's remark to throw Marcos Sr.'s body in the sea violates revised penal code. Imagine mo lawyer ka. Tama ba na ipapahukay mo isang bayani? Diba? Ipapahukay mo yung isang taong matagal ng patay sa libingan ng mga bayani na in the first place, hindi naman mailalagay sa libingan ng mga bayani yang si Marcos Sr. kung hindi din dahil sa ating batas, kung hindi dahil sa ating konstitusyon. So, walang utang na loob sa'yo na dapat tanawin ang presidente. Diba? Pero bakit ang lakas ng loob ninyo na sabihin, diba mga minamahal na huhukayin itong si Marcos Sr. at itatapon doon sa West Philippine Sea. So, Vice President Sara Duterte remarks about exhuming and throwing the body of the late President Marcos Sr. into the West Philippine Sea is violation of the revised penal code according to Justice Secretary Jose Crispin Remulla. At saka mga minamahal, hindi ba naisip ni Sara Duterte na kahiyan yun? Kasi tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Yan yung article na yan. Pinapahiya lang ni Vice President Sara Duterte yung kanyang sarili. Vice President, I'll dig up President's father and throw him in the sea. Ibang to mga minamahal ibang article to, hindi to article ng Pilipinas. Hindi to media outlet ng Pilipinas. Yan diba? Pinapahiya mo ang bansang Pilipinas, VP. Mahiya ka naman sa budhi mo kahit papaano. Mahiya ka naman sa budhi mo. Matuto ka namang magtanaw ng kahihiyan. Puro na nga lang kabulastugan ang ginagawa mo sa bansang Pilipinas, hindi ka pa marunong mahiya. Okay. Desecration of the dead yan. May violation sa revised penal code yun. Hindi rin nakakatawa yun Exactly. Pero pinatulan ka ba ng presidente? Di ba hindi? Mga minamahal, is that it does not speak of the sane and clear thinking person. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka itong si VP Sara Duterte parang may sakit na iniinda. Like, ulit-ulit kong sinasabi, na-injured ba something sa kanya brains? Diba? May disorder ba talaga itong si VP Sara Duterte kung bakit ayaw niya magpa-psychological test? Diba? Iba yun. Non-compos mentis yung pinanggagalingan. So parang hindi iniisip ni VP Sara
yung kanyang mga sinasabi. Well, kailan pa nga ba natin nakita na nag-isip itong si Vice President Sara Duterte? Diba? At a press conference on October 18, Duterte revealed that she once warned Senator Amy that if political against her persisted, she would exhume the remains of his father, late dictator, ano ba tong Philippine star na to? May galit din ata kay former president, and throw him into the sea. So, ang punto ni Sara Duterte, sige, isa pang atake ninyo, hukayin ko yung ama ninyo sa hukayin ko yung ama ninyo sa libigan ng bayani at itatapon ko sa West Philippine Sea. Ganon magbanta itong si Sara Duterte. Sobrang dami niya ng pagbabantay. Diba? Gusto niyang itilan sa leeg si PBBM ng dahil ng sarilo. Patayin si F. Elisa, patayin si House Speaker, patayin mismong presidente. Tama ba yun? Gawain ng isang vice-presidente na supposedly ikaw yung nagtatanggol sa ating presidente? Tama ba yun, mga minamahal? Diba? Kung inaatake ka man, kagagawan mo din yun. Hindi gobyerno umaatake sa'yo. Ang umaatake sa'yo, yung mga Pilipino. Kasi nakikita nila yung gawa mo. Kaya nga madami mga kabataan ang gustong i-call out ka sa confidential funds mo. Diba? Kung saan napunta? Sino si Team Amoy? Sino si Team Asim? Sino si Team Dudong? Sino si Mary Grace Piatos? So, di ba, ikaw na din mismo nagsasabi na accountability and transparency. Number one issue ng Pilipinas, corruption. Ikaw na mismo yung kumu-call out doon. Ngayon, na kinu-call out ka, ayaw mo. Pag ikaw ang nang-call out, okay lang. Kumbaga parang ganito, mga minamahal. Okay lang na ikaw yung tira ng tira, tapos pag ikaw yung tinira, ayaw mo. Tama ba yung ganun? Nagtatanong lamang, mga minamahal. Tama ba yung ganung klaseng pang-isipan? Titira ka ng iba, tapos pag ikaw yung tinira, ayaw mo. O ngayon, sabi dito, one time I told Senator Amy, if you don't stop, I'll dig your father and throw him into the West Philippine Sea. Ngayon, Amy, dapat dito natetest kung gaano mo nga ba kamahal yung ama mo. Well, paano nga ba masasabing mahal yung ama niya? Kung hindi niya naman talaga tunay na ama, si FEM. Sabi, anak daw siya sa iba. Yun yung narinig natin. Kaya nga hindi sila magkakamukha, di ba? Si Amy, nasobrahan yung pagkahaba ng baba. And, kung ako yung tatanungin, itong ginagawa ni Amy Marcos na namamangka sa dalawang ilog, hindi maganda. Kasi, hindi ka nito mananalo eh. Hindi mo pwedeng pagsilbihan ang dalawang amo. Dapat isa lang yung amo mo. And dapat, as a presidential sister, tulungan mo yung kapatid mo. Pero ano yung ginagawa mo? Instead na tulungan mo yung kapatid mo, ikaw pa yung nagiging reason. Ikaw pa yung nagiging sanhi. Diba? Para yung kapatid mo, mailugmok mo. Katulad ng ginawa mo ngayon. Hearing, foreign relationship, diba? Patungkol sa pagkahuli ng ICC kay former President Duterte. Kung ganun kadali magpatawag ng hearing itong sa Senator Amy Marcos, dapat ganun din kadali magpatawag ng hearing para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dapat hindi sana bias eh. Kung ako lang yung tatanungin, mga minamahal, dapat hindi sana ganun. Kaya nga nakakapagtaka, despite na kinukupal na ni Sara Duterte itong si Amy Marcos, bakit parang dikit linta pa din itong si Amy? Kahit sinasabihan na siya ng ngek-ngek mo bulok ng mga Duterte scam, especially si Panelo, lokohin mo yung lelang mo. Bakit sip-sip tayo ka pa din sa mga Duterte? Ano ba yung plano mo? Kung may plano ka man, hindi maganda. Kasi nagre-reflect yan sa pamilya ninyo. Diba? Alright, mga minamahal. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na kahit gaano kadaming ginawang pangtatrash to, pambababoy, sa asawa, sa pamilya, ni VP Sara Duterte, diba? Kay PBBM, especially sa kanyang tatay, sa kanyang ina. Tingnan ninyo, mga minamahal, nagpapakita pa din ng respeto ang presidente sa ating bise. So, napaka-professional, sobra ng ating Pangulo.
Anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.